So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, pag-usapan natin ang timing belt at saka timing chain. At bibigyan ko kayo ng konting kaalaman tungkol sa sa timing belt. Okay? So simulan natin to mga paps. So mga paps, bakit ko gagawin itong video na to? Gagawin ko tong video na to kasi in case na may makapanood man ng video na to, maging aware at makatulong ito at kahit paano matakot kayo kapag pinapabayaan nyo yung timing belt ng ng sasakyan nyo. Yung tip na ibibigay ko tungkol sa timing belt, applicable to sa mga sasakyan na naka-timing belt. Itong video na to, mas naka-focus ito sa timing belt. Ngayon mga paps, sa sasakyan natin, meron yung timing belt. Yan, ito. Yan. Ito, same lang rin to ng konsepto sa timing chain. Ganyan din. Imagine nyo yan, timing belt yan. Nakalagay dyan, chain. Ganun lang yung halos konsepto niyan, parehong-pareho lang. Etong timing belt, iba to sa serpentine belt or yung drive belt. Yung drive belt, yun yung ina-adjust natin, yung nakalabas mismo sa sa gilid ng makina. 'Di ba yung nag-i-squeak, nakakonekta sa alternator, minsan sa power steering, ganun, sa AC. Iba yon, serpentine belt yon or drive belt. Iba yon. Ang pinag-uusapan natin dito, ang timing belt or timing chain. Ngayon ganito, ang timing belt at timing chain pareho lang siya ng function. So, pag umiikot na yung crankshaft natin, umiikot na yan, dinadamay niya sa pag-ikot yung camshaft natin. Ito, yung camshaft natin. So, same lang siya ng function, pero ang timing chain ay mas matibay kumpara sa timing belt. Yung timing belt natin, ayan, may maintenance din yan. Yan. Ang diskarte dito mga paps, kapag ang timing belt natin or ang sasakyan natin ay nasa 80 to 100, magpalit na kayo ng timing belt. Bakit? Papaliwanag ko sa inyo mga paps. Ito yung timing belt natin. Yung timing belt natin. So umiikot yan. Diba umiikot? Habang umiikot yan, syempre umiikot din itong camshaft. Gumagalaw yung valvula niyan. Itong camshaft gumagalaw yun. Umiikot yan. Umiikot din itong crankshaft. Ito mga valvula dyan, gumagalaw din. So, ito yung piston natin. Halimbawa, tumatakbo kayo, umaandar yung sasakyan nyo. Siguro nasa 60, 80, ito normal na takbo. Biglang naputol ang timing belt. Naputol yan, naputol. So, ano mangyayari ngayon? Ano mangyayari? Hindi ko kayo tinatakot ha. Ito yung yung crankshaft natin. Ayan, ito crankshaft natin. Tuloy-tuloy sa pag-ikot yan. Tuloy-tuloy umiikot yan, di ba? Pero eto hindi na umiikot. Kasi putol na nga yung belt. So, ang mangyari yan, yung piston, yan, angat-baba yan, aangat, bababa. Ganyan naman movement ng piston eh. So, ang mangyari dyan, kapag angat-baba, eto, hindi na gumagalaw yung valvula niyan. Ang mangyari yan, tutukod yan mga paps dito. Okay? Yun yung tinatawag nilang term. Kapag naputulan ka ng belt, tukod yan, tutukod. So eto, gumagalaw yung yung piston niyan. Tapos eto, steady na, hindi na gumagalaw yung valvula niyan, steady na lang. Steady na lang yung valvula niyan, pakita ko Yan, diba? Ito yung valvula yan. Ito yung piston, ayan. Di ba ganyan? Gumagalaw, gumaganon, ganyan. Imagine niyo, steady na lang yung valvula niyan, gumagano yung piston. So, kapag ito, tuloy-tuloy sa paggalaw yung piston, tapos steady na lang yung valvula yan, masisira yung pinaka-valvula niyan. Okay? Yan. Malaking problema yan mga paps. Ibig sabihin yan, kapag naputulan kayo ng belt, posible, ang ibig sabihin yun, gastos. Bukod dun sa sa valvula na masisira, sa ibang sasakyan, valvula, yan. Sa ibang sasakyan naman, merong tinatawag silang rocker arm. Ito. Naputulan ng belt, bukod sa valvula, sa mga valves, yan, ang masisira ay rocker arm. Madadami ang rocker arm. Yan. Sa ibang sasakyan to. Anong dapat nating gawin para maiwasan yon? Sa ibang sasakyan, meron silang tinatawag na timing belt indicator. Kumbaga parang pag nahit nyo yung certain na odometer ng sasakyan, iilaw yung yung indicator na yon na sign na kailangan natin magpalit ng timing belt. Pero sa mga sasakyan na gamit ko na hindi naman ganun ka high-tech,
Ang diskarte ron, 80 to 100k, 80 to 100k palit. Palit ka. Pagpapalit ka ng timing belt. Kapag tinanggal nyo yung valve cover, tapos nakita nyo, ito, yung pinaka belt, ayan, ito, ay medyo burado na yung ano, yung label, magpalit na kayo. Sample ko lang to mga paps. Ito drive belt to, pero sample lang. Yan. So nakikita nyo wala nang label yan. Yan. Ito, worst scenario na yon mga paps kapag walang label. Pero kapag yung label nabubura pa lang, yung pa-fade pa lang yung label, tapos naka 80 to 100k na kayo, yan, magpalit na kayo. Huwag kayong manghihinayang na palitan yung timing belt. Bukod doon, sa mga belt ngayon, meron niyang itong yung pinaka parang mga ngipin niya. Makikita nyo rin dito yan mga paps, masisilip nyo na kung may mga crack na ito. Pero gaya ng sinabi ko, 80 to 100k, magpalit na kayo ng belt. Kahit sabihin walang crack yan or hindi to burado, magpalit na. Ito kasi ako, budget meal kasi ako eh. So, nung nagpalit ako ng nung timing belt, ang pinalitan ko lang syempre, timing belt. Timing belt pinalitan ko. Since wala akong budget na sobra-sobra, hindi ako nagpalit ng tensioner. Konting kalaman lang to. Pilitin nyo mga paps, kapag nagpapalit kayo ng timing belt, magpalit rin kayo ng tensioner. Yan, magpalit din kayo nito. Para isang isang labor na lang. So mga paps, ito, isa to sa mga dapat tandaan kapag i-install yung timing belt. Siguraduhin nyo bago nyo i-install yung timing belt, naka-timing tong camshaft at saka yung crankshaft. Madalas yan sa dito, meron yang marka. May marka yan kung saan yung tamang timing yan. Kung medyo doubt kayo kung saan yung timing ng camshaft at saka crankshaft, i-search nyo na lang sa Google yung particular na year, make and model para kayo sigurado na tama yung pagta-timing nyo. Ngayon naman, paano naman kapag timing chain? Sa timing chain naman, yung pinaka-chain niya mismo, may paint yan, may marka yan kung saan yung tamang timing yan. So bukod doon sa camshaft at saka sa crankshaft, sa pinaka-chain yan, meron din. Okay? Importante yun mga paps. So okay mga paps, hanggang dito lang yung video na to. Sana itong video na to nakatulong to at naging aware tayo na wag pabayaan yung timing belt natin. So huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga basic tips gaya nito. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, hanggang sa muli.